Why is it ghost town? Ghost town because all the people who was here, they are left. The people, the normal people, the people who was here, no one is left. That's why. The real people who stay here, no more. Now you understand. People, they are dying. Let's go. Yeah. Alright guys. Whoa. Ito na yung kanawasan to. Pupunta sa kabila. Ay, grabe oh. Oh! Ah! Oy! Oh, we're here. So, galing kami dito sa napakaluwag na disyerto. Tapos doon pala kami pupunta para uminom ng wine. Let's go! Morning guys! Ngayon ay meron kaming short ride. It's about 120 kilometers ride doon sa mga bundok na yun. Medyo maulap, medyo nakakatakot sa mga newbie, pero kaya natin yan. Hindi naman tayo para mag-enjoy. Tara, kaya muna tayo. Yung mga kinakain pa namin everyday, palaging iba. Kasi this is not the same hotel. So bawat gising mo, iba-iba yung menu na matitikman mo dito sa tour na to. African style. So kakaiba sa panglasa, masarap. May bacon, mainit na bacon. Tapos itlog. Oh, init. Right. The drinks, all of them are puree, like orange juice for vitamin C. Kasi kailangan natin yan sa mahabang biyahe. Lot more. Hindi ako mahilig sa sweets. Ngayon lang kami tatagal ng 2 araw dito sa isang magandang lugar na to. Dahil usually, yung magagandang lugar na pinupuntahan namin, hindi kami nag-i-stay doon ng matagal. Dahil tulog, chill, and then ride na ulit. Whew. Tingnan nyo yung horseshoe. We are on the halfway of our ride. Tumakbo na kami ng 1,100 kilometers mula Cape Town hanggang dito. We also dumaan kami sa immigration. Medyo pagod na rin, pero okay lang. Masaya, enjoy. Yun ang importante sa lahat. Kaya yung Remoa dito, hindi pangharabas na din eh. Dadaanan mo. Kaya ko kinuha tong bag na to. Nandito yung mga binili kong GoPro 12. Ngayon may mga extra memory card yun. Eh naubos na yung memories ng gamit kong mga GoPro pang vlog. So yun, kaya ko ito binaba. Patay ako. Yung extra na baon ko pala. Ito yung Alpine Star na hindi ko na ilagay yung inner. Lamig nito. Don't worry, tayong kakaibang paraan na gagawin dyan. Meron tayong BMW kapote para mainit sa loob. Okay, this is my BMW kapote with the Alpine Star. Oh, sarap. Diba? Tada! Gang, let's go. Nag-change ako ng baklava ko and spider helmet natin bagong dinis na ulit. Let's go, Spidey!
Napakasarap din naman maging kaibigan, Kuya Bong. Ano, ililibre mo ako ngayon? Libre kitang lunch, Yeah. Breakfast. at saka breakfast for Yep. tomorrow. Jello. Ako na lang. Wag na ikaw. Masisira Sobra na eh. Masisira ang pagkakaibigan natin, mag-aaway tayo pag hindi mo ako pinabayaang maglibre. Grabe naman yung mga kaibigan ko. Sobrang... Si Kuya Tem, bukas naman daw. Oh, Breakfast, lunch, dinner. naku. Ako na. Hindi na ako maghahanap buhay niyan. Makikipagkaibigan na lang ako dito sa mga to. Dito lang pala, buhay ka na eh. Buhay, ano? Sayap buhay. Tsaka puro buffet. Ha? First class hotel. First class hotel, puro buffet ang libre ko sa'yo. Alfred, sa inyong dalawa ni Ella, isama na natin ang buong grupo. Sige, buong grupo. Thank you. Ayusin ko na to. Nilagyan mo na? Nilagyan ko ng ice, yung nilagyan na ice tea, ay yung tea bag. Yeah, okay na. Okay Nilagay ko na. sa It's good. loob. Ayan, lagyan natin sticker. We're gonna put Ichi Diba? Boots. Yeah. Kaya Jello ha. Jello, may utang ka sa akin dito. Para naamoy-amoy ko yung itchiboots. Ayos, oh, very good ah. Thank you. Oh, ayan. Ganda. Mami, Mag-ingat ka. hug. It's a birthday month. Ayoko ng ganyan. It's not maganda. Magpapaalam, ayoko ng ganyan. Let's go. Yeah, I will be safe, mom. Don't worry. Goody morning to you guys. This is just a bonus ride. At mag-ride ako mag-isa. Kasi si Ella, sasakay na siya doon sa backup vehicle. Dahil ngayon ay day off namin supposed to be. Pero ipapasyal tayo ng Up South Adventures. Woo! Ghost Town. You know why they call it Ghost Town? Because lots of diamonds. So kung meron tayong makukuhang pink diamond doon, definitely I will buy it for my wife. Papala rin tayo guys. Madadaanan raw natin ang mga wild horse na iniwan ng mga Germanys dito sa lugar na to. Kakaibang pangyayari talaga to. Set up ko muna yung motor ko bago tayo kumala. Speaking of sinasabi kong setup, is I am gonna do is suspension. Lagay natin muna siya sa minimum dahil ako lang mag-isa. I feel na bumaba talaga yung suspension niya. Napansin ko lang guys, ang hilig din sa kabayo dito. Meron tayong 112 kilometers ride from our hotel doon. Uunahin nating puntahan yung tinatawag nilang Ghost Town. Kakotakot, no? Parang pag narinig mo, ooh, creepy. Places of Diamonds yung lugar na pupuntahan natin. Siguro kaya tinawag na mga lugar ng diamante dahil maraming diamante sa lugar na yon. Talaga pag nakakita ko ng pink diamond doon, promise, para sa asawa ko, bibiling ko yon. Kahit yung pinakamaliit lang. Tapos gagawin kong jewelries kung meron lang. Weather update, 10 degrees Celsius. Malamig. Kaya tama-tama yung sinuot ko. Mabuti na lang at yun ang napili kong isuot ngayon. Naglagay tayo ng kapote sa loob ng ating jacket. Kasi sa experience ko, pag nilagay ko sa labas yung kapote, ang lakas ng wind drag. Alam mo yun, napaka ng tangay ng hangin. Kasi walang dinadaanan yung hangin eh. Expect daw natin, sabi ng ating tour guide, na merong napakagandang scenery tayong makikita sa ride natin na to. Na-excite ako. Maganda rin guys na kapag hindi kayo komportable, wag muna kayo mag-ride. Find the best time to ride para ma-enjoy nyo talaga. Look at the scenery. Napakaganda. Ayan, may mga signage na for 20 kilometers. Meron ng mga wild horses tayong makikita. Tapos meron ding deer. Sana makita natin yung sinasabi nilang mga wild horses na pinawalan dito 100 years ago. And they live dito na malaya. Wild horse. Imagine nyo yun. I hope makita natin. Medyo umiinit ng konti. Pumapabor sa ating mga kalagayan. Hindi rin kasi maganda yung sobrang lamig. +7 is too much. Pero sa ngayon, pakiramdam ko lang, sa suot ko, napakasarap ng feeling dahil malamig. Kahit nakakapote ka, mafe-feel mo pa rin yung lamig sa loob ng katawan. Guys, share ko pala sa inyo. Tignan yung mga poste nila. Sobrang liit. Parang mga mga tulos lang sa atin yun eh. Hindi umabot sa kalahati ng poste sa atin sa Pilipinas. Kahit yung malalaki nila na yun, yung kala mo yung sa atin natawag parang voltage pipe yun, kahoy lang din tapos ang liliit. Talagang napansin ko lang
dito sa lugar na ganito, dahil hindi sila ganun ka-civilized. I mean, hindi ganun kadami ang populasyon ng tao. Of course, yung kuryente, yung pag-produce ng electricity, pag-produce ng tubig, pag-produce ng mga natural resources na meron dito, medyo mataas ang presyo. Dahil dyan, syempre, dahil ko konti ang consumer, konti ang bumibili, natural na tataas ang presyo. Ganyan ang senaryo. Dahil kita nyo naman, yung lugar, halos wala kang makikitang bahay. Talagang isang disyerto, tawag dyan, o isang talagang timberland. Kaya nga yung isang pamilya nga naging kaibigan namin doon sa pinuntahan namin. I-imagine mo yun, 6,000 hectares kanila. Diba? Gaano kalaki yun? Sobrang laki. Kanila yun, paano lang minamanage yun? Tignan mo to, talagang mabubuhay dito yung mga wild horse. May nakakatuwang nangyari kasi before this ride. May laundry doon sa sa hotel namin. Ngayon, ang ginawa namin, yung mga pants namin, sige, malaundry mo na. Total, 2 days naman tayo na wala ang ride dahil we stay here, so chillax lang tayo. Tapos biglang may ganitong ride. Takbo ako, kahit gabi. Pinunta ko yung yung laundry area. Sabi ko, can I get back my pants? Because we have ride tomorrow at 9 o'clock in the morning. Pagbigay sa akin, masama-sapi. Buti, hindi totally na naisama lang sa kanilang mga laundry area. Kakatuwa lang. Ang bait ng mga tao dito, guys. Very accommodating sila. Umuulan mga pre. Ganito yan. Kahit mabasa itong suot ko ngayon, yung nasa loob niyan may kapote. So, hindi pa rin mabasa yung katawan ko. Mindset ba? Mindset. Dito sa lugar na to, gamit na gamit itong cruise control ng mga motor. Totoo lang, kapag nakahawa ka sa manipelang matagal, may arm pump may konting pagod Ngayon, kapag ganito ang kalsada, sobrang komportable, masasabi mo talaga. Pwede kang, sabi ko nga pwede kang magkape habang nagmumotor. Napaka stable ng motor, naka cruise control lang siya. At ngayon ay plus 12 degrees na yung ating temperatura. Yung pupuntahan nating lugar ay 38 minutes away na lang. Nandun na tayo sa Ghost Town at 63 kilometers. So trivia ko lang sa inyo, guys, ayun palang Ghost Town, kaya siya tinawag na gano'n. It's a abandoned mining na pala. Mukhang nakakalungkot dahil dati siyang minahan na inabandon na, tapos na yung mining. So wala na, wala ng tao doon. So yung iniisip ko na it's a mining area, hindi pala mangyayari tayo makabili ng diamonds doon dahil walang tao. Sino mag-ibenta sa inyo? Yung ghost. Wala nang nakatira doon pala. So dadaan lang pala kami doon, tapos diba? Kaya hindi pwede dito yung yung motor mo, nararamdaman mo may konting problema na. Huwag mo nang gamitin kapag nakaramdam ka ng problema sa bike mo dahil kokos pa ng problem sa iyo yan. Kaya dito, hindi pwede yung salitang pwede na yan, hindi. Remedyo, hindi pwede. Kailangan talaga yung pinakamatibay ang iyong gamitin sa mga ganitong ride. And pag nasiraan ka in the middle of nowhere, ay nako, susme, ayaw niya, tutulak mo lahat yan. 13 minutes away, nandun na tayo sa destination na pupuntahan natin. 19 kilometers na lang. Sa haba-haba ng biniyahin natin, ngayon ako nakakita ng bahay dito. First time. Abandoned house na rin wala nang bintana at pinto. Malapit na pala tayo, guys. It's around 3 minutes na lang ang biyahe natin, sabi ni Google. And 1.7 kilometers. At liliko tayo sa kaliwa. Oh, off-road ulit. Change tayo sa Enduro Pro. Oh, you're there! You didn't update me. Hello? Akala ko in the entire vlog. Update you. Sinasabi ko hindi ka nakasama. You're here pala. Kasi sabi ni Jello, I'll update you. Doon yung mga motor namin sa likod. At magkakapi lang kami. We're here now at the abandoned place. Walang taong nakatira dyan. Yung mga nakikita nyo ngayon ay mga turista lang. Let's go inside. Sarap ng kape nila. Kahit wala kang ihalo. Dito natin malaman ngayon yung lahat ng detalye about this ghost town. Bakit mo ito tinawag na ghost town?
say I'm part of the land here, or as some people like to call it, part of the furniture. It's very intimidating. Okay, before we continue talking, we're going to do some walking. Let's go. 6 generations na yung magtuturo sa amin ng lugar na to, kaya sigurado solid. 400 years later, and in this long time, nothing exciting happened around here except for bushmen who were moving or migrating back and forth. They would never stay in one place the whole time. But in 400 years later, we got the first explorers from England and America come to Angra Bequena for white gold. White gold, also known as guano. Guano, also known as bird poop. Very, very worth a lot back then. That was a very close photo. Right, very, very worth a lot back then. Not only for plants, but what? Selena, you're very good. Oh, guys, now you come in. Now people want to vote, huh? In it, so dripped down onto a tray to the bottom of the fridge, and they collected this fresh water once again in a big bucket or something and reused it for other purposes. They were super efficient and frugal with the fresh water. Now, my grandfather told me, and this is not a joke this time, the fresh water was as expensive as beer and champagne. So when they had less performance, Pagawaan ng yelo. never ever offer them water ever. Only alcohol. I wouldn't complain. So ito yung mga black ice. So ang ginagawa nila dito, meron silang brine solution. Ito, asin to. Ayan, tumagos na yung asin niya. Now that is where they boiled fresh water on a daily basis to Lupa na lang. sterilize it from the long trip to here. Baka pala, mga base na paggawaan ng ice. Containers. Otherwise they would... Humidifier. Right, next door. Made in, Here we go. Okay. No diamonds anymore. No diamond. Okay, alam nyo ba guys, na kaya wala na itong tao, wala nang mga nakatira dito, dahil wala na silang makuhang diamonds. Eh, tinirhan mo na nga para maubos mo yung diamante. Tara na, Flowers for you, ma'am. Thank you. Kahina mo talaga bulaklak, mami, no? Pera, tanga. Anong reason bakit pumunta na tayo sa coffee shop? I'm no longer interested with the history of this place because there's no more diamond. Kaya nga. So, I'm not interested. Yeah. Uy, wait them. Diamond. Alam mo, yung diamond, nakukuha nila ng ganito, tapos inaayos pa nila. Pinupulot lang, di ba? Oo. Isipin mo, 1 ton of diamond, saan ka kukuha nun? Diba? Tara na, magkape na lang tayo. Right, goodbye Ghost Town. You call this really Ghost Town? Why is it Ghost Town? Ghost town because all the people who was here, they are left. The people, the normal people, the people who was here, no one is left. That's why The real people who stay here no more. now you understand. Because Okay. you and me, we are not here before. We are talking the people who building. Who built these houses? That's why we said ghost, because there is no one anymore. Okay. Yeah, I think on the whole, that whole people who was here, maybe only 10 people left. But now, do you know how old they are? Maybe 99, 105 years old. That's why we said ghost town, because no one anymore. Oh, so you are a tourist here also? The people, they are dying. Let's go. Alright guys. Die here. Not die here. No. They go back Go back to their... to Germany. Bye-bye. Bye-bye. Bye, my Thank you for accommodating us. Ngayon, mag-ride naman kami. 20 minutes ride going to the other station. Nakakatuwa yung lugar na to. Nakakatakot din. At the same time, yun pala ang istorya nun. Lahat ng residente na nabuhay dito noon, ngayon ay wala na. They left behind the houses, the property, and everything. That's why they called it Ghost Town. So kita nyo naman yung lugar guys. Oh,
Kompleto naman sila actually noon dito sa town na to. Meron silang ice plant, may church, may bahay, may meal, even transportation. Meron sila. And also, yan, kagaya niyan, may mga train sila. Na-stop din pala yung mobilization sila dito noon. Wala na silang transportasyon. Lahat ng mga nandito, sino ba nga naman ang magtsatsagang tumira sa lugar na to, diba? If you establish a good business dito at may mga taong nakatira, syempre mag-stay ka. Pero kung imagine mo, pamilya mo na lang nandito, for example, 3 tao lang kayo, iniwan nila buong, diba, sambahayan nila dito, wala ka ng customer, mangangaso ka na lang dyan, hahanap ka ng mga mapupuntahan dyan sa lugar na yan na makukuha mo ng mga source of income mo. Ang bihira, kahit man siguro sino aalis, diba? Meron din mga kapitbahay mo nandun sa malayo. Tapos ito yung train na sinasabi ko sa inyo, wala na, hindi na gumagana pala yan, sabi ni ate na napagtanungan ko. Kapag nandito daw tayo sa town, takbong 60 lang. After 115 kilometers, ngayon lang tayo nakakita ng syudad. Total travel of distance natin from Cape Town is 1,398 kilometers to be exact. Alright, meron din palang Lodridge dito na train station. So ito yung pinaka-town nila dito. To be exact is 120 kilometers nga yung aming tinakbo mula dun sa aming hotel para mag-take ng aming breakfast ride. Well, actually this is a lunch ride because we already take our breakfast to our hotel. Well, masasabi ko na medyo maunlad yung kanilang place dito. Tapos yung takbuhan, first stop, first go. Okay, go muna si Namibian Police, tapos ako naman. Tama yung kanilang kalsada dito, di ba? Naka-bricks. I think dito na tayo kakain. May dagat dito mga dudes. So ito yung shipping yard nila. Kaya di na gumagana yung train nila kasi meron ng access para sa barko. Tsaka ang nakita kong karamihan na gumagana na dito is yung malalaking truck na. So ayun na yung mode of transportation nila marahil sa lugar na to. Nakakain na kami dito, napakasarap ng food. Enjoy ko yung oyster. Very delicious food. Thank you. Thank you. Bye. So dito kami kumain sa Lodridge. Tapat lang yan, ang ganda ng view dyan sa restaurant na yan. Best para sa akin yung oyster nila. Masarap ang lasa. At sabi nila, nandyan lang daw yung farm ng oyster na siniship nila nationwide. So imagine that, di ba? Pabalik na kami sa aming hotel. At we are looking forward pa rin na sana makakita ako ng wild horse dito. Hindi red horse wild horse. And then tomorrow after this ride, may warning na sa amin na kung saan mag-ride kami ng 360 kilometers. Lahat yun off-road. Diba? Ang cute, diba? Grabe, no? Okay lang na off-road, wag lang mahangin kasi pag mahangin medyo nakakapagod din. Galing, no? May beach doon at may beach din doon sa kabila. Sino magsasabing ganito pala kaganda sa Namibia? Akala ko noon hindi maganda yung lugar nila, napakaganda naman pala. Kakaiba kasi malamig, akala ko mainit noon. Maraming nagbago sa aking pagtingin. Yan pala yung kanilang national flag. Goodbye muna for now, Lodridge. Kapag pumupunta ako sa mga foreign lugar, I used to talk with the locals. Mag-inquire, kamusta sila, anong kabuhay nila dito, anong lagay, kamusta naman, yung mga ganun. I always do that. Ngayon, base sa kanila, ang pinaka-hard time doon nila dito talaga is a sandstorm. Kumbaga sa atin, kung ulan, bagyo, tubig ang baha, lindol. Sila dito sandstorm. Yung hangin nila dito ay 140 kilometers per hour yung mga takbuhan ng hangin. So di naman halata siguro no, na kami binabayo kami ng hangin ngayon. Pero sila daw kapag talagang may bagyo na, eto wala pa, maganda pa yung panahon eh. Pag talagang may masamang weather na, yun na. Wow. Yung ano sando. Pupunta sa kabila. Ay grabe oh. Oh! Ah! Yeah, grabe.
Pinapayo kami ng hangin. Woo! Thanks to my helmet. Grabe. Na-appreciate ko talaga siya. Hindi lumulusot yung alikabok. Dahil napaka-kapal na. Woo! Tsaka ay less din yung kanyang wind drag kahit ganito na may palikpik siya. Ayan, tingnan mo yung lakas ng hangin na yan na bumabangga sa'yo pa kanan. Kahit yung mga alikabok tumatawid na sa kabilang kalsada. Dapat pala nasa 140 takbo. Sasabayan mo lang pala yung hangin. Kasi stable pala yung motor kapag ka mabilis yung takbo natin. Napakalakas na hangin. Tingnan nyo yung truck, nakakilit na rin yung truck oh. Uy! Ayan, may video ka na. Ayan, may ebidensya ka na ngayon. Sayang naman yung practice ko sa dirt bike. Dito, muntik na ako dito eh. Talatalang ka lang. At least nakakaraos. Isa yan sa pinakamasayang memories. Ano ba naisipan ni Werner pinasok tayo dito? Dito Kuya Jello, makakapal dyan sa gilid. Bandang gitna ka. Dito siya dumaan lahat oh. Sa akin yan, hindi dadaanan mo eh, makakapal. Nahirapan ako dyan. Hindi man ako nakakita ng kabayo, pero nakakita ako ng lumulundag na tao. Masaya na ako doon. 20 kilometers away. Ano yung mga wild horse oh. Yun. Yan yung pupuntahan nila. Mga nakakawala lang pala dyan yan. Nice. Hindi tayo nabigo. Nakakuha ko ng footage. Bumalik kami sa pinagkargahan namin nung nauna. Bali, nag-travel kami ng 150 kilometers back and forth. Now, ang total mileage natin is 1,526 kilometers. And now, ay 54 hours na kaming nagmamotor. Total motorcycle driving natin. Nagandahan dito guys sa tour na to. Libre lahat. Libre pagkain, libre gas, libre hotel. Lahat libre. Are you sure? You going to pay for this? 5 o'clock. Yeah, in 25 minutes. Okay. Half an hour. So we have to go. Babalik kami ng hotel para mag-refresh. Aalis kami gamit ang 4x4. Hindi kinaya ng powers natin ang makapasok sa sandy na area. Ako tingin ko kakayanin pero hindi matatapos. Tapos isang katerbang semple lang ang aabutin natin. So hindi pa rin kaya. Ay nako. So that's the ride for today. Napakasaya. Pero mukhang hindi papayag si Werner na uuwi kami nang hindi kami nakakapasyal sa mga lugar na dapat naming pasyalan. We are not demanding na daling kami doon. Pero sila na mismo ang nag-i-initiate na gagawa sila ng paraan para madala kami doon sa mga destinations na according sa aming itinerary. O di ba? Ganun ka-solid dito. Walang bola yon guys. No joke. Maganda yung motorcycle tour na kausap namin dito. So kailangan kong gumayak agad para refresh, para pugi-pugi tayo sa picture na taking. Medyo masama lang talaga yung hangin kanina, pero still enjoy pa din kasi na-experience namin yun. Doon kami pupunta. Akala nyo sa ito yung hotel nila, di ba? Tapos 20 kilometers away doon pa yung mga hacienda nila. So lahat ng lupa na yan nakikita nyo, sila ang developer, di ba? Napaka-solid. Tingnan mo yung view. Wow, what a landscape, di ba? Clean House Vista, Desert Horse Inn. Iba yung power nitong GS pag naka enduro mode na yun. Oh, talagang pagbibigyan ka niya eh. Which is sa enduro, yun ang kailangan mo. Yung pag naramdaman mo nag-slide ka, kailangan yun, no? Kailangan pigain mong ganun para yun, no? Para yung motor tumayo agad pag umi-slide ka na. Siguro dati yung mga kabayo pakalat-kalat lang dyan. Actually pagising namin sa morning, may kabayo kaming nakikita na pakalat-kalat. Sabi nila yun yung mga wild horse daw dito na pinawalan ng mga German. Tapos kusa na silang nagsilaki dyan. We're here. Let's get up. So after ng ride namin, pupunta naman kami sa sunset. Nakita niyo yung sunset na yun? One of the tourist attraction daw dito, yung paglubog ng sunset na yan. I-experience naman natin dahil pinagmamalaki nila yun. No motorcycle riding muna
Dito kami sasakay sa cute na 4x4 na to. Oh, di ba? Grabe yung bahay ng may-ari. Kahit ako hindi ako titira dyan eh. Ay mo sa gitna ng bundok yung bahay mo, no? Oo, may bato pa oh. Parang wala nakatira. Pagka nabagsak ang pato yan, hindi man na ninayo ng kaunti. Oh, we're here. So, galing kami dito sa napakaluwag na disyerto. Tapos doon pala kami pupunta para uminom ng wine. Let's go. Yeah, I'll just wait after the sun goes down. Yeah, just before. When the sun... Huh? If it's close to the mountain, Close to the mountain? then it's nice. And then when you turn back, everything is red. Yeah. Whoa. This is the best birthday ever! Woohoo! Ching ching! For you, my love. Oh, ching ching! Ching ching. Okay, Owen. Wow! Cheers! Ching ching, ching ching. Ah, that's why you call it ching ching because that sounds ching. Yeah. Ching ching. Come Philippines! So, inintay namin yung sunset bumaba. Pagbaba daw ng araw na yan, doon sa bundok na yun, everything na makikita mo rito magiging red. Malupit. Na-excited akong makita yun mga guys. Habang nagpapalitan kami ng mga napaka-informative na informasyon sa mga successful person ito. Ayan sila. Ako naman, ini-enjoy ko yung lugar habang binablog ko to at sineshare sa inyo. Oh, hayaan nyo sila dyan. Stem cell na pinag-uusapan dito. It will only make it steeper. Steeper only. And every morning, man. That's a side effect. I have a solution to that, Kuya Tem. Magkaka-business. Just daling king tooth. So ito guys yung kinakain namin dito. Oh, di ba? Yan. Wala oh. This is pang yang. Tapos lagyan mo nito. Ah. Ayan. Para sa akin. You can never stop the time. Stem cells, okay. Gawin mo anong gusto mong gawin. Yeah. Kasi hindi masabi yung oras mo eh. Kaya kung ano yung nandyan, i-enjoy mo na. Sila mag-usap dyan regarding sa stem cell nila. Ako, mag-i-stem cell ako na intake. Diba? Okay guys! Ching ching! Alrighty, a very romantic things happen. Sobrang ganda ng sunset. Nakaka-in love guys. Tsaka syempre, napakasarap dito dahil kasama ko yung asawa ko. Balik na kami dun sa aming kotse. Ayun yung aming sasakyan. What I can say is not romantic. It's just very romantic. Yeah, thank you Chibuts for bringing us here. Thank you. Thank you. Ahu. Thank you, Upsot. Ahu! Upset! Ahu! Halos ayoko na mag-video kasi puro masarap yung pagkain namin dito. Dito ko natapusin muna ang aking vlog ngayong araw. Nakakapagod at napakaraming masayang bagay ang nangyari sa buhay namin ngayon. Yeah bro, napakasaya ng birthday ko. Thank you very much. Happy birthday. I'm happy you're happy on your birthday. Yeah, guys. Ching ching. Ching ching. Ching ching. Happy birthday, Alfred. Thank you. Good night. What an event to end the day.